Iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa iba't ibang summit ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa Kuala Lumpur, Malaysia. Balitang hatid ni Mariz Umali. Sa unang 2 araw ng ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia, 2 beses nabanggit ni Pangulong Bongbong Marcos ang tungkol sa tangkang pagtatayo ng nature reserve sa Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. Una, noong ASEAN-US Summit, kung saan kasama si US President Donald Trump. Giit ng Pangulo, ang tangkang pagtatayo ng nature reserve ay paglabag sa soberanya ng Pilipinas. Paglabag din daw ito sa traditional fishing rights ng mga Pilipino na ginagarantisa ng international law. Ang ikalawa ay sa East Asia Summit, kung saan naroon naman si Chinese Premier Li Qiang. Tinukoy ng Pangulo ang anyay kapitbahay sa norte na nagdeklara ng National Nature Reserve sa Bajo de Masinloc. Isinulong din ni Pangulong Marcos ang pagkakaroon ng Code of Conduct sa South China Sea. Nabanggit din ng Pangulo sa East Asia Summit ang mga insidente sa West Philippine Sea kung saan nalagayan niya sa peligro ang mga Pilipino, maging mga barko at aircraft ng Pilipinas. Ayon naman sa Chinese Foreign Ministry, ang pag-uudyok nila ng mga Pilipino ang pinagmumulan ng tensyon. Sa kanya namang opening speech, sinabi ni ASEAN Chairman at Malaysian Prime Minister Anwar bin Ibrahim na ang anumang issue sa South China Sea, nais daw nilang maresolba sa loob din ng ASEAN. Sa sidelines ng 47th ASEAN Summit and related summits, nakipagpulong din si Pangulong Marcos kay United Nations Secretary General Antonio Guterres at Vietnamese Prime Minister Pham Minh Chinh. Sa kanyang pulong kay Guterres, tinalakay nila ang kooperasyon, pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan, pag-unlad ng ekonomiya at pagtitiyak ng katarungan sa lipunan. Patuloy rin daw isusulong ng Pilipinas ang climate action. Sa kanyang bilateral meeting naman kay Prime Minister Pham Minh Chinh, nagkasundo ang 2 lider na palakasin pa ang ugnayan ng Pilipinas at Vietnam sa larangan ng ekonomiya, seguridad at pagpapatatag ng bilateral strategic partnership. Nagpasalamat din si Pangulong Marcos sa patuloy na tulong ng Vietnam sa Pilipinas sa panahon ng tagtuyot at kakulangan sa supply ng bigas. Sa ika-15 ASEAN-UN Summit naman kagabi, nanawagan ng Pangulo sa mga kasapi ng ASEAN at United Nations na itaguyod ang isang agenda ng pag-unlad na walang maiiwan at nagbibigay dangal sa lahat. Sa kanyang intervention speech, sinabi ni Pangulong Marcos na ang tunay na sukatan ng pagkakaisa ng ASEAN at UN ay hindi lamang nasusukat sa mga salita, kundi sa aktwal na pag-unlad na nararamdaman ng mga mamamayan. Binigyan diin ng Pangulo na upang maisakatuparan ito, kailangan ng mas matatag na koordinasyon at mga makabagong hakbang tulad ng digital public infrastructure, tamang paggamit ng artificial intelligence, at pagpapaunlad ng green technologies. Nagpasalamat din siya sa suporta ng ASEAN sa kandidatura ng Pilipinas bilang non-permanent member ng UN Security Council para sa taong 2027 to 2028. Ibinida rin ni Pangulong Marcos ang pagpapatibay ng Pilipinas sa Agreement on Marine Biological Diversity of Areas Beyond National Jurisdiction na nagpapakita ng pangako ng bansa na pangalagaan ang karagatan at pairali ng batas dagat sa ilalim ng 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Sa kanya namang intervention speech sa mga kasaping bansa ng Regional Comprehensive Economic Partnership o RCEP na siyang pinakamalaking kasunduan sa malayang kalakalan o free trade sa buong mundo, nanawagan si Pangulong Marcos na paigtingin ang ugnayan upang mapalakas ang inklusibo, sustainable at matatag na pag-unlad sa rehiyon sa gitna ng mga hamon sa pandaigdigang ekonomiya. Hinimok ng Pangulo ang mga kasaping bansa na pabilisin ang proseso ng accession at paglawak ng RCEP upang higit na mapalalim ang integration sa rehiyon, mapatatag ang mga supply chain, at mapalakas ang sentral na papel ng ASEAN sa paghubog ng kinabukasan ng ekonomiya sa Asya. Mahalaga raw na matutukan din ng RCEP ang mga bagong sektor tulad ng digital trade, creative economy, green transition at innovation. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kasunod po ng pahayag ni Pangulong Marcos kaugnay sa mga insidente sa West Philippine Sea, muling isinisi ng Chinese Foreign Ministry sa Pilipinas ang tensyon. Sabi ni Minister Guo Jiakun, handa raw sila makipagdialogo at kumonsulta sa Pilipinas kaugnay rito. Dapat daw ay ASEAN at China ang parehong nagsusulong ng kapayapaan at kaayusan sa South China Sea.